Nagulat si Mayong nang marinig ang 3 milyong yang na presyo na halos lumuwa ang kanyang mga mata. Sinabi niya kay Chung Mayong, "Sir, alam mo ba kung gaano kalaki ang kabuuan na iyon? Wala kaming ganoon kalaking pera sa sangay ng luyang sa ngayon. Kahit natipunin natin ang lahat ng ating makakaya ngayon, ito ay madadagdag lamang ng hanggang 1 milyong yan. Kung kukuha kami ng pera mula sa pangunahing set, kung gayon ito ay kukuha ng kalahating buwan." Walang pakialam si Chung Mayong, at tumingin lang sa kanya. Tinanong niya, "Kaya gusto mo bang makipagkasundo o hindi?" Dahil iginiit niya na ang alok ng pinuno ng sangay ay 2 milyong yang, at tinanong niya si Chung Mayong kung sang-ayon siya doon. Sinabi niya, "Iyon ay isang katawa-tawang napakalaking amount. Nagdududa ako na ang isang maliit na bilang ng mga tao ay may ganoong halaga sa kanilang pagtatapon. Bibigyan kita ng 2 milyon yang, ngunit mangyaring tanggapin ang ika-1 milyon at bumalik sa loob ng 1 buwan para sa natitirang 1 milyon. Ngunit sinabi sa kanya ni Chung Mayong na kailangan niya ng 3 milyon sa ngayon, o kung hindi man ay hindi niya ito ibebenta. Pinagpapawisan siyang nakatingin kay Chung Mayong sa kanyang isipan. Bakit niya ito pinipilit? Hindi ko masabi kung alam niya ang tunay na halaga nito o sinusubukan lang niya ang kanyang kapalaran. Sa anumang kaso, hindi ko maitatanggi na siya ay matalino para sa isang dawis, dahil ang aking pagtatantya para sa halaga ng mapa ay 3 milyong yen. The confidence he has, that annoying expression and posture, parang buong katawan niyang sinasabi sa akin na tatakbo siya agad sa Howkland kapag hindi kami pumayag sa mga kondisyon niya. Ang sabi ng pinuno ng sangay, "Sir, wala kaming ganoong halaga ng pera na hinihiling mo sa sangay ng luyang ngayon. Hindi ako makakagawa ng deal maliban kung tatanggapin mo ang mga kondisyon na inaalok ko." Sumagot si Chung Mayong, "Sige, gaya ng inaasahan, hindi mo kayang bayaran ang mga pulubi. Gayunpaman, mayroon pa ring mga paraan upang makakuha ng pera. May Continental Finance matter sa luyang, di ba?" Tinanong siya ng pinuno ng sangay, bakit niya ito tinatanong. Sinabi niya, "Kung pupunta ka doon at sabihin na kailangan mo ng pera ng madali sa ilalim ng pangalan ng hanay ng pulubi, bibigyan ka nila kaagad ng kinakailangang halaga. Siguraduhin dalhin dito ang papel na papel de bangko." Nagulat ang pinuno ng sangay at sumagot, "Hinihiling mo ba sa amin na mag-loan, isang 3 milyong yang na pautang? Yan ba ang pinakamabilis na paraan para sirain ang buhay ng isang tao?" Ngumisi lang si Chung Mayong sa kanya at sinabi sa kanya na parang may mas masahol pa sa pagiging pulubi. Sinabi ng pinuno ng sangay kay Chung Mayong na 2 milyong yang lang ang kaya niyang ialok, at wala na siyang maibibigay pa. At sigurado rin siya na kung pupunta si Chung Mayong sa angkan ng How, mahihirapan silang mag-alok kahit 1 milyong yang. Tumayo si Chung Mayong at sinabi sa kanya na walang ibang pagpipilian kundi ang umalis. Nais matiyak ng pinuno ng sangay na ang bastos na ito, si Chung Mayong, ay hindi mananalo sa negosasyon. Ang sabi niya, "Kahit pumunta ka sa Howkland, maririnig mo ulit ang parehong mga bagay. Ngunit kung hindi ka naniniwala sa akin, huwag mag-atubiling subukan ito sa iyong sarili." Sinabi sa kanya ni Chung Mayong na hindi siya pupunta sa angkan ng How, ngunit sa halip ay pupunta siya sa sanga ng lana. Nang marinig ni Chung Mayong na balak pumunta sa sugat na sangay ng sektang pulubi, nagalit ang pinuno ng sangay, at sumigaw siya, "Nag-effort kang pumunta rito, hindi ba? Dapat mong subukan at ayusin ito dito." Tapos sumagot si Chung Mayong, "Nauna lang ako dito dahil mas malayo ang sanga ng lana. Tsaka di ba sabi mo walang pera ang sangay ng luyang? May dahilan ba kung bakit ayaw mo akong pumunta doon?" Sa isip niya, iyon ay dahil ang siyam na daliring pulubi ang siyang namamahala sa sangay na iyon. Kung mabaygo akong gumawa ng deal sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanya at hayaan ang isa pang sangay na kumuha ng ganoong kalaking kredito, kung gayon ang luyang branch ay tiyak na mahuhulog sa pabor mula sa mga matatanda dahil doon. Sinabi ng pinuno ng sangay kay Chung Mayong na bibilhin ng kanilang sangay ang mapa para sa 3 milyong yang. Nakatingin lang sa kanya si Chung Mayong na walang emosyon. Napalitan ng masama ang mukha niya na may nakakalokong ngiti. Sabi niya, "Sabi mo 3 milyon yang, 3.25 milyon, di ba?" Nagulat ang pinuno ng sangay at sinabi, "Ano ang sinabi mo?" 3 milyon. Sinabi ni Chung Mayong, "Ang presyo sa merkado ng isang item ay maaaring magbago sa isang iglap. Kaya ito ay tumataas lamang sa 3.25 milyon.
Then he smirked again and said, "Nako, tataas na naman ang presyo. Hindi ito 3.8 milyon. Sa tingin ko ito ay umabot sa 4 bago ito maaaring tumaas ng higit pa sa lahat ng kanyang lakas." Sigaw ng branch leader na yan, "Bibili ako, bibili ako. Bibili ako ng 3.8 milyon. Yan." Then after that, tumahimik ang buong paligid. Pumalakpak si Chung Mayong at masayang ngumiti at sinabi sa pinuno ng sangay na ginawa niya ang matalinong desisyon na ang bastos na ito ay maaaring gumawa ng isang pulubi na walang dapat maging mahirap. "Nakatambak ang pera," sabi ng branch leader. "Eto yung 1 million na meron tayo at yung 2 million na hiniram natin sa Continental Finance Manor, total 3.8 million na banknote papers." Gaya ng tanong mo kay Chung Mayong, amoy-amoy lang ang gaaman na ito, ang pera na parang hindi siya Daoist. Sinabi ng branch sec leader kay Chung Mayong na gumawa sila ng magandang deal. Sabi niya, "Chung, tandaan ang isang bagay, ang mga mata ng pulubi ay nasa lahat ng dako. Kung ito ay pekeng, o kung ikaw ay kumukuha ng ilang trick, tiyak na babayaran mo ang presyo para dito." Sinabi sa kanya ni Chung Mayong na tiyak na totoo ito. Tanong ng branch leader, "Siguradong totoo? May dahilan ba? Bakit sigurado ka?" Sinabi ni Chung Mayong sa pinuno ng sangay na sigurado siya tungkol dito. Napangiti ang pinuno ng sangay nang marinig iyon, dahil kung ganoon siya ka-confident, at kung ito ang tunay na bagay, na ito ay magiging katumbas ng 4 na beses kaysa sa amount na kanilang binayaran. Tinanong niya si Chung Mayong, "Maaari ko bang malaman kung bakit ganoon ka-confident habang nagbibilang ng pera?" Sagot ni Chung Mayong na ang mapa ay naresolve na ng Wudang Sect. Masayang sumagot ang pinuno ng sangay, "Oh, ginawa iyon ng Wudang Sect. Ito ay tunay na totoo." Nagmamadaling tumakbo si Chung Mayong habang bitbit ang supot ng pera, at sinabi niya, "Kailangan mo sigurong magmadali, bagaman malamang ay umalis na sila ngayon patungo sa libingan. Hindi ako nagsinungaling sayo. Nataranta ang ibang pulubi." Kaya tinanong niya ang branch leader, "Hayaan na lang ba natin siyang umalis ng ganoon? Sa tingin ko may sinabi lang siyang masama." Ngunit laking gulat ng pinuno ng sangay na nagsimulang lumaki ang kanyang bibig. Sigaw niya at inutusan ang ibang pulubi na magmadali at hulihin ang bastard na iyon. Ngunit tumatalon na si Chung Mayong at sa isang iglap ay nakaalis na. Sa Mount Wasek, sinabi ng finance manager na si Hayunyang na walang puso ang mga alagad na umalis dahil hindi man lang sila nagpadala ng sulat. Sumagot ang pinuno ng sekta, "Hindi sa nagpunta sila roon para maglaro. May misyon sila. Sigurado akong naging busy sila." Sumagot si Hayunyang, "Kahit na sinasabi mong 15 times a day ka pa umaakyat dito para tingnan ang daan papuntang Naini." Sabi ni Hayunsang, "Huwag kang mag-alala, sect leader, sigurado akong mahusay sila." Sagot ni Hayunjong, "Wow! Napakagaling mong tao. Hindi ka ba nag-aalala tungkol sa kanilang pakikitungo sa mga Wudang sects? Paano mo nasasabi ang mga bagay na walang pakialam?" Sumagot si Hayunsang, "Iba sila sa atin, di ba? Hindi sila nahuhuli sa anumang aspeto. Kaya nga sinasabi ko na magiging maayos sila." Sabi ni Hayunyang, "Kailangan daw magkaiba sila. Hindi sila dapat kagaya natin. Hindi natin sila pwedeng hayaang dumaan sa lahat ng mga pinagdaanan natin." Pagkarinig ng salitang iyon mula kay Hayunyang ang mga pinuno ng sekta, alalahanin ang mga bagay na ating pinagdaanan, ang pariralang nagdadala ng sakit na naranasan nating mga nakaraang henerasyon. Pinagmasdan namin ang Mount Wasek na bumagsak sa aming sariling mga mata ang lahat ng mga taong pinagkakatiwalaan namin na tutulong sa amin na tumalikod sa amin, nang walang puso. Masakit makita ang hindi mabilang na mga kapwa nating disipolo na parang pamilya na natin ang umaalis sa paglaki natin sa mga panahong iyon ay hindi man lang natin nasanay ng maayos ang ating martial arts kaya naman sila na hindi dumaan sa sakit, ng pagsaksisa. Pagbagsak ng Mount Wasek ay kailangang iba mula sa amin. Yan ang sinasabi ni Hayunyang. Sinabi ng sect leader sa ibang matatanda, ang mga batang iyon ay dapat ang bagong Mount Wasek. Magiging pataba na lang tayo para matulungan silang lumaki. Iyon ay hindi bababa sa kung ano ang maaari naming gawin. Pagkatapos ay nagmamadaling inihatid ni Yunan ang mensahe sa mga matatanda, at sinabi niyang ipinadala lang ng Yuna Merchant Guild ang balita ng naining sa amin. Nagulat ang sect leader.
Inihatid ito ng Young Master ng Yuna Merchant Guild sa sulat na ang mga disipulo ng Mount Hua Sect at ang mga disipulo ng Wudang Sect ay nakipag-away sa ngalan ng Hua Shadow Sect at ng Path Academy. Ayon sa pagkakabanggit, ang Mount Hua Sect ay nanalo. Kaya't ang Hua Shadow Sect ay mananatili sa Nanyang at ang Path Academy ay kailangang umalis. Sinabi rin sa amin ng Wish Shadow Sect na ipasa ang mensahe sa iyo na magsisimula silang tumanggap muli ng mga disipolo pagkatapos ng mga bagay-bagay. Pagkatapos basahin ang sulat, tinanong ng sect leader kung ito ay totoo, sagot ni Yunan. Ilang beses kinumpirma ng Yuna Merchant Guild Young Master ang pagiging tunay nito. Masaya ang mga elder, kasama na ang sect leader, dahil nagawang manalo ng mga batang iyon laban sa pinakamalakas na sword set. Sinabi lang niya ang kanyang hiling na patuloy silang lumaki sa ganitong paraan, kaya isang araw, ang Mount Hua Sect ay maaaring maging isa sa 10 dakilang sekta. Muli, tinanong ng sect leader si Yunam kung babalik sila ngayon. Sinabi sa kanya ni Yunam na wala silang ideya, dahil ang mga disipolo ay hindi nagpadala ng mensahe, ngunit dapat silang bumalik, dahil wala na silang negosyo. Dahil doon, napagpasyahan ng sect leader na dapat silang bumalik sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik ang mga matatanda sa kanilang bulwagan upang maghanda ng isang salo-salo sa pagsalubong para sa mga batang disipolo dahil sila ay gumawa ng mabuti. Ang sect leader ay tumitingin sa daan patungo sa Nanyang, at sa sandaling sabihin nila, ang mga taong iyon ay talagang gumawa ng mahusay na trabaho. Sabi ni Hyunjong, nakapagtataka na hindi nasangkot sa gulo si Chung Mayong. Sumagot ang sect leader, Daoist din siya. Kung tutuusin, dahil lang sa hindi siya kumikilos tulad ng isa sa loob ng sect, hindi ibig sabihin na ganoon din ang ginagawa niya sa labas. At ang ibang matatanda ay sumang-ayon sa sinabi ng sect leader at sabay na nagtawanan. Ngunit hindi alam ng mga mahihirap na matatandang ito kung anong klaseng gulo ang nilikha ng bastard na si Chung Mayong. Sa kabilang banda, nababaliw na ang branch leader na naalarma ang buong lugar sa kanyang mga ginawa. Sumigaw siya, Mount Hua Divine Dragon, pera ko. Galit na galit ang pinuno ng sangay at hinihingal sa pagsigaw. Sabi niya, Mount Hua Divine Dragon, minamaliit mo kami at ginawa mong tanga. Ituturo ko sa iyo na ang panggugulo sa sektang pulubi, hindi, ang panggugulo sa akin ay isang bagay na pagsisisihan mo. Sinunod ng mga pulubi ang utos ng pinuno ng sangay na tumawag ng reinforcement sa pangunahing sekta. Gayunpaman, sinabi nila na wala silang maraming manpower na magagamit para ipadala sa pulubi sect. Sinabi sa kanya ng branch leader, humanap ng ekspertong draftsman at ipaduplicate nila ang mapa. Tanungin ang ibang mga sekta na maaaring interesadong bumili ng mapa ng sword graveyards at sabihin sa kanila na ibebenta namin ito sa kanila sa murang halaga. Tinanong ng ibang pulubi ang mga detalye ng mga sekta na ibebenta nila ang mapa. Sabi ng branch leader, walang specifics. Nalampasan na namin yan. Tanungin silang lahat, simula sa mga mas malapit sa atin at sa mga mas sikat, at alamin kung saan nagpunta ang Divine Dragon of Mount. Walang puwang para sa kabiguan dito. Matapos ipakalat ang balita at ibenta ang mapa, ang mga martial artist ay nagdagsaan sa buong Nanyang, bagaman ang ilan ay nag-aalanggan na maniwala dito. Pero sabi ng karamihan sa mga martial artist, iba na sa pagkakataong ito, dahil ang nagpapakalat ng impormasyon ay walang iba kundi ang pulubi set. Ang mga kilalang martial artist ay sumugod din sa lugar, kabilang ang Demon of Jiangxi, 5 lason na kamay at ang isa na may pulang damit, na kilala bilang Red Slaughterer, ang makapangyarihang axe, ay nasa lugar din. Parang sumiklab ang digmaan. Habang nakatingin sa tuktok ng bubong, nakita ng elder ng Wudang Sect ang Stone Sword Sect, ang Pine Sect at iba pang sects. Mukhang ang grupo na gumawa ng kanilang pangalan sa kanilang rehiyon ay nagtipon sa lugar na ang pangalan ng nakatatandang Wudang Sects ay Shaosan. Tanong niya kay Jin Hayon, 3 araw na lang mula nang manako ang mapa. May katuturan ba na napakaraming tao ang natipon sa yaya? Paano nila malalaman ang nilalaman nito? Sumagot si Jin Hayon, ang mga bastos na iyon ng Mount Hua Sect ay malamang na nag-leak na ang sword graveyard ay nasa isang lugar sa Manan. Habang tumitingin sa paligid ay hinuhulaan ng matatanda ang sitwasyon. Ang hula niya ay hindi kayang lutisin ng mga disipulo ng Mount Hua Sect ang mismong mapa ng sword graveyard, kaya ang plano nila ay pigilan ang nanliligaw na sect na mag-iisang mag-imbak ng lahat ng mga kalakal. Sa isip-isip niya,
Kung hindi nila ito makukuha, ayaw nilang magkaroon ng kahit sino, ha? Well, anong masamang ugali? Tanong ni Jin Hayon sa elder, ano ang dapat nating gawin? Siya sagot ni San, walang nagbago. Ang katotohanan na lahat sila ay naririto pa rin ay nangangahulugan na walang nakalutas sa mapa.